Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Silang sa iyo'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Mga awit 94:12. Ako po si Leona, kasalukuyang naninirahan dito po sa probinsya ng Bulacan. Kung paano po ako inango ng ating Panginoong Hesus sa lusak ng kasalanan, ay siya ko pong ibabahagi rito po sa tanikalang lagot. Ganito po iyon. Leona, anak, pumunta ka ng Agusan del Sur. Pupunta po ako sa Agusan. Bakit? May problema po ba? Papang, ang rubber production natin doon. Oo anak, may mga paparating pang mga punla ng rubber sa Sabado. Dapat may titingin doon. Bakit hindi si ate at kuya Abilino ang iyong utusan? Sila ang dapat na may responsibilidad sa pagpapatakbo ng ating negosyo roon. Papang, sila ang mga nakakatanda kong kapatid. Sa iyo ko nga ipiniwala ang lupa sa Agusan. Mantayan mo ang mga tauhan natin doon, baka may ginagawa silang anomalya sa rubber plantation doon. Baka iyong mga katas ng rubber ay nakukuha sa mga puno. Mismo ng rubber ay naipupuslit at kinikilakal sa iba ng mga pasaway nating tauhan. Sige po, Papang. Kailan po ba ako luluwas patungong Agusan? Sa lalong madaling panahon, anak. Papang, talaga pong sa akin ang single na motorbike na ito? Oo anak, di ba hiningi mo sa akin yan kaya ipinili kita, ingat ka lang sa pagmumotor. Opo, Papang. Salamat po, Papang. Kahit ikaw ay magaling, sa'yo lang lalapit, sa'yo lang aawi. Ikaw, Denisio, sinusunod palagi ang luho ni Leona, kayo lumalaki sutil ang anak mo eh. Tiyak palagi na iyang kasama ng barkada niya mga dimotor dito sa atin. Nako naman, Jubensya, hayaan mo maging masaya ang anak natin. Mamang, tara po, angkas ko kayo, ipapasyal ko po kayo para di na po kayo magalit sa akin. Hindi ko sagot ang pambayad mo ng ospital kapag naksidente ka, Amazona. Magandang Amazona, Mamang. Tingnan ko lang kung yung mukha mo ang masira sa iyong pagmumotor. Tumigil ka na, Jubensya, sa iyong pagsasalita, baka nga mapahamak ang iyong anak. Hayaan mo siya sa kanyang hiling. Minsan lang maging dalaga ang isang babae. Kapag may asawa na iyan ay matatali na sa bahay. Dapat nga kayo magsamang mag-ama. Pareho mga takbo ng iyong mga utak. Kahit na ikaw ay nagbago na, iibigin pa rin kita. Si Mamang talaga super sungit, palibhasa may pagkakastilya. Dugo ng isang Kastilya ang umiiraw sa kanya at hindi ang dugong Pilipino. Kaya mata pobre, masungit, pasaway rin. Salamat na lang at hindi ako nagmana sa kanya. Sarap talagang i-drive ang bagong motor na ito. Leona, paspasan natin at matutulin ang kasamahan natin. Tayo na lang ang naiiwan sa pagpapatakbo ng motor. Sayang motor mo, bago pa naman. Gusto nilang pasiklaban ko sila sa pagmumotor. Itutudo ko na itong silyador. Apat humataw ka na. Hintayin mo kami, Leona. Kumain kayo ng alikabok. Kabul! Aya, tulo gasolina na ako. Ha? Sasadsad ako sa buhangin. Ah! Leona! Leona? Leona? Buhay ka pa ba? Leona? Ari ko po ang braso ko, namamanhid. Buhay pa ko, Bruhaga. Tulungan mo ako. Kahit ayaw mo na, tatakbo, tatalon, sisigaw ang pangalan mo. Ayun na nga ba ang sinasabi ko? Sobrang tigas kasi ng ulo mo, babae ka. Kaya yan! Ari ko po, pwede ba mama, huwag na kayong sumigaw rito sa ospital? Napilayan na nga ako, mabibingi pa ako sa lakas ng boses ninyo. Huwag na kayong manisi, aksidente yun. Paano hindi ka maksidente? Isatuloy mo ba naman mapatakbo ng motor? Sumbong ni Aya para bang dalawa ang buhay mo? Kaya ayan tuloy.
Mabuti na lang at dito ka namin tinulog sa ospital at hindi sa morgue. Pasaway kang babae ka. Ano ka naman, Jubensya? Tigilan mo ang mga anak mo. Huwag mo naman sermonan. O, ayan ka na naman. Magsama nga talaga kayong mag-ama. Parang matigas ang ulo. Kumusta na, Yuna? Wala ka ng motor, balik pa ang iyong paa at basa ang mukha. Isa ka pa, Kuya Abelino. Imbis na kahabagan mo ako, inaalas ka mo pa ako. Huwag kang mag-alala, gagaling rin ako. At nakakapagmotor pa ako. Makikita mo, aksidente lang ito, Dudong. Pero wala ka ng motor kasi ibininta ng mother ang iyong motor. Kababatak lang kanina. Ano? Bakit ibininta ni Mamang? Imotor ko iyon. Si Papang, di ba inawat si Mamang? Kailan ba umubra si Papang kay Mamang? Kailan mo ba nakitang nasunod sa bahay si Papang? Di ba palagi namang si Mamang ang nasunod kaya sorry ka na lang hindi. Iisipin na lang panaginip lahat ng ito. Sa wakas, nandito na ako sa Maynila. Mabuti na itong magpakalayo-layo na ako. Dito, sarili ko lang ang buhay ko. Wala nang mamang na makikialam. Kapag may maganda nang nangyayari sa buhay ko, saka na ako babalik sa Agusan del Sur. Ipapakita ko kay mamang na kaya kong mamuhay na wala sila ni Papang sa aking tabi. Kanila na ang yaman nila, sa akin ang kalayaan. Leona, ayun na ang sundo natin. Si Manong Rodney, ayun sa jeep, kumakaway sa atin. Tuloy ka, Yuna, umupo ka. Mr. Dan, bakit po ninyo ako pinatawag? May nagawa ko ba akong mali sa trabaho ko po? Pagpasensyahan na po ninyo ako. Bigyan po ninyo ako ng isa pang pagkakataon. No, wala akong nakikitang problema sa iyong pagtatrabaho dito sa aking kumpanya. Mabilis ka ng matuto at masipag ka, kaya gusto ko ikaw na ang kumuha ng 2 shift. Po, Mr. Tan, wala kayong reklamo sa aking pagtatrabaho. Salamat po. Sige po, payag po ako. Ang sipag mo naman magtrabaho ka sa bahay, parang may pinapakain ka ang isang batalyon. Bakit ka nakikialam? Anong paki mo sa akin? Naku, sorry miss, na-offend ata kita. Wala lang iyon, natutuwa lang ako dahil ang sipag-sipag mo. Sorry. Well, ako hindi natutuwa sa pangingiala mo. Ganyan ba kayo rito sa Maynila? Ang buhay ng buhay at pinakikialaman nyo? Kasi sa pinanggalingan kong lugar, ang mga tao doon hindi chismoso na gaya mo. At kung ikaw ay may planong manligaw sa akin, ngayon pa lang basket ka na chismoso. Ikaw talaga, Leona. Hanggang dito sa Maynila, dala mo pa rin ang pagkasutil mo. Kawawa naman itong tao, itinahiya mo. Di bali sana kung walang nakaririnig, nandun pa naman iyong guard. Tumigil ka na nga yan, Aya. Ano bang pinakain sa'yo ng pakialamerong iyon at di bait-bait mo sa kanya? Huwag mong sabihin may pagtingin ka sa lupong iyon. Wala. Kung may gusto man ako sa kanya, hindi naman ako papansinin nun. Ikaw ang gusto nun. Nagpapalakad nga siya sa akin. Mabait naman iyong tao at binata. Bagay kayo, dalaga ka naman. Alam mo, kakailanganin mo ang pagmamahal ni Diyos mo dahil nag-iisa ka lang dito sa Maynila. Kung kailan masama ang pakiramdam ko, doon pa wala ang mga bruwa. Nahihilo ako! Oops, Leona! Ano nangyari sa iyo? Tulong, guard! Di ko kaya! Matutumba kami! Salamat sa tulong mo at nasalo mo ako, Susi mo. Hindi ka nagalit sa akin, Leona. Mabuti at nandun ako. Kasunod mo kung nagkataon sa lupa ka babagsak. Alam mo bang hindi aalaga ito ng tadhana na sa mga bisig ko ikaw bumagsak? Dito talaga ako nakatira. Matagal ko nang inuupahan itong silid na ito. Dito tayo magsisimulang mamuhay bilang mag-asawa. Masusumikap ako ng gusto para sa ating magiging anak. Susi mo, hindi naman ako naghahangad ng malungkong buhay. Sapat na sa akin ang mahalin mo ako. Kung meron pang higit na pagmamahal, ibibigay ko sa iyo, Leona. Pinakamamahal kita. Kung nangyari sa'yo, tao ka. At masama pala ang pakiramdam mo, nagtatrabaho ka pa. Sayang kasi ang kikitain ko, Leona. Pambili na ito ng gatas ng anak natin. Meron pa naman akong para doon. Sana magpahinga ka naman, baka ikaw naman ang mapano. Pwede namang ang gatasin ni Binding. Si Dodong naman, kanina ang kinakain. Leona, Kung
Huwag kang mag-alala. Gagaling ako. Pangako ko sa iyo, gagaling ako. Kasi mo, akala ko matatagalan pa ang ating pagsasama. Sabi mo sa akin, gusto mo pang makita ang mga apo mo kay Dudong at gusto mo pang makita na ikinasal si Bingbing. Pero bakit iniwan mo na kami? Pakaano na kami ng mga batang naniwala ka na gusto mo? Leona, gaya mo rin akong byuda. Maliliit pa ang mga anak ko nang namatay si Sergio ko. Pero nakayanan ko itong lahat dahil sa Diyos. Siya ang nagbigay sa akin ng pag-asang buhay na buhay. Kung kaya't natagumpayan ko ang lahat ng pagsubok sa aking buhay. Nana Rosa, totoo mo bang may Diyos na buhay? Meron, Leona. Subukan mong dumalo sa gawain sa linggo. Mapapatunayan mo ang Diyos na aking sinasamba ay buhay na buhay. Magtiwala ka lamang sa Kanya. Sinubukan mo pong dumalo sa simbahan na kung saan dumalo si Nana Rosa